Isang isang mapagpalang araw po sa lahat. Medyo nawala yung connection ko. But praise God, isang masigla at puno ng pag-asa sa bawat isa po sa atin, sa lahat ng OFW, lalo tigit sa kanilang pagpapagal, pagsasakripisyo, pagpapakahirap para sa kanilang pamilya at para sa atin pong bayan. And also, salute po sa mga kapatid na Triskelion. God bless us all. Sa mga ka-churchmate po, sa mga kaibigan, kumpare, kumare, kanila paring Yuri, paring Boy, sa lahat po ng mga schoolmate, Trajans, sa lahat po ng mga kakilala at kaibigan po natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. And also, sa lahat po ng pamangkin, mga inaanak, yung aking magandang inaanak na madalas na nagme-message, si Pioni. Mag-iingat lagi anak at mag-aaral mabuti. And we are in the series of blessed. Sa kabila ng mga paghihirap, we are so blessed pa rin. Tayo pa rin ay pinagpala ng Diyos. Tayo pa rin ay puno ng biyaya ng Diyos. Why? Because God gives us an opportunity and privilege to have this life. Biniyayaan pa rin tayo ng buhay, ng pagkakataon na magising sa umagang ito, magising sa araw na ito upang magkaroon ng bagong pag-asa, upang magkaroon ng bagong pananaw, bagong buhay sa Panginoon. Natapos po natin kahapon yung Matthew chapter 5 verse 3, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. And now po is verse 4, mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Tayo po ay manalangin. We're so blessed, Lord of God, because you are our God. We're so blessed, Lord, despite of that pain, struggles, problems, circumstances sa buhay namin na hindi po namin inaasahan. Sapagkat alam po namin, ikaw ang aming kaaliwan, ikaw ang aming kagalakan, ikaw ang source ng aming pag-asa. You allow us, O God, to experience that pain in our life upang makita namin na ikaw po ang lunas ng anumang mga bagay na nararanasan namin sa mundong ito. Ikaw, O Diyos, ang aming kapayapaan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sapagkat ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa aming puso at isip sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At sa biyaya ng banal na Espiritu Santo, ang pagpapalakas ay patuloy na maranasan ng bawat isa po sa amin. Pagpalain mo po ang mga frontliners, ang mga nurses, doctors, ang mga police, armies, O God. Pagpalain mo po ang mga health workers, sa mga mayor, sa mga gobernador, O God, na halos wala na hong tulog dahil po sa paglilingkod bayan po nila. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa po sa amin, maging mamamayan, Panginoon, ang pagsunod sa iyo ay pagsunod sa batas, Panginoong Diyos, na itinakda mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mahal na Pangulo, ikaw po ang magpatatag sa Kanya, Panginoong Diyos, sa bawat karanasan na pinagdadaanan ng aming mahal na bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Maging ang churches mo, Panginoon, sa Adelino Church, Pacific Main Church, sa Naik Church, Panginoon, sa Ciudad Verde Church, sa Maliksi Church, Panginoong Diyos, even ang Diaspora Mission Fellowship, Lord, ang Nambu Church, sa mga Korean staff, Filipino staff, even ang mga pastors. Thank you, Father, for your goodness, for your word. May your word comfort us and give us wisdom, Lord, God, and understanding in your word. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. 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 Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. God really remind us, mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. God really remind us in this verse na mayroon pong kahapisan, mayroong pagdadalamhati. There's time for everything. Mayroong pagkakataon sa buhay natin na nakakaranas po tayo ng kahapisan, nakakaranas po tayo even that deepest pain in our life. Ipinaparanas ng Diyos. God allow it for us to experience that God is our healer. That for us to experience that God is our source of joy. For us to experience that God is our comfort in that pain na nararamdaman at nararanasan natin. That's why whatever pain you have right now, whatever struggles you have right now, physically, mentally, emotionally,
Lalo tigit spiritually, ikaw po ay palalakasin ng Panginoong Diyos because that's the promise of God. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ang kaaliwan po ay nasa Panginoon. Blessed are those who mourn. Mapalad ang mga nahapis, mapalad ang mga nakakaramdam ng pain. Endure that pain because God is always with us as His believers. Kaya anumang pain na mayroon po tayo ngayon, anumang sakit, anumang kahapisan, anumang kalungkutan, anumang depression, anumang stress na meron po tayo ngayon, mapalad ka. Bakit? Sapagkat ang kaaliwan ng Diyos ay mararanasan mo. Ang kagalingan ng Diyos, ang pagpapalakas ng Diyos, ang pag-asang mula sa Panginoon ay mararanasan mo. That's why, hindi ka mananatili sa kahapisan. Hindi ka mananatili sa kalungkutan. Hindi ka mananatili sa anumang kalalagayan mo ngayon na kalugmukan. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaaliwan. Salamat sa biyaya at habag ng Diyos. Lalo tigit sa ating mga OFWs. Whatever depression, oppression, stress you have right now, may kaaliwan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And as He said to His Word, siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos, ang mag-iingat sa ating puso. Ang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay lumapit sa Panginoong Diyos. Tayo po ay patuloy na magpakumbaba sa Panginoon. Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Salamat po aming Diyos, aming Ama, sa bawat kapagsubukan na pinagdadaanan po namin, pinagdadaanan po ng aming pamilya, ng iyong church, Panginoong Diyos, pinagdadaanan po ng aming mahal na bansa. Alam po namin na sa kabila ng kahapisan na to, kabila ng kapagsubukan, kabalisahan na ito, mayroon pong kaaliwan sa iyo, may kagalakan sa iyo, Panginoon, may katagumpayan sa iyo. And we ask, Lord of God, your will sa buhay ng bawat isa po sa amin. And we ask forgiveness, O God. Isa-isip namin ang mga bagay na panlangit at hindi ang mga bagay na panlupa. And use this Facebook page, O God, even ang YouTube channel, even yung application, Panginoong Diyos, na nawa ay magamit, O Diyos, upang makapaglingkod sa iyo, Panginoong Diyos, to really share your word in season and out of season. Continue to convict our heart, change our heart, create on us, O God, a clean heart, and renew a right spirit within us. Makita pa rin namin yung kaaliwan, yung kagalakan, yung comfort mo sa kabila ng pain, sa kabila ng struggle, sa kabila ng kahapisan na pinagdadaanan po ng bawat isa po sa amin. Pinupuri ka namin, O Diyos, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, sapagkat napakabuti mo araw-araw sa buhay namin, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan po namin. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat po sa Panginoong Diyos at pagpalain po tayo ng Lord sa church po ng Adelina, sa ating pong Pastora Ada, Pastor June, Pastor Herson, Pastor Jack, Pastor Abel. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos sa church, sa family po, sa church po ng Naik, at Chen sa family, Sister Jem, Sister Mars, salamat po si Jomar, salamat sa suggestion, and also yung conference meeting, and I announced na po sa GC, third week or preparation for our worship. If mag-cut na po yung quarantine ay May third week, pero ang sabi ko nga po ay sa Sunday worship lang muna, wala mo ng youth fellowship at children worship, para maingatan din po natin yung
mga kapatid natin sa Panginoong Diyos. And sa ating pong Sister Dory, mag-ingat po kayo lagi dyan. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Sister Jane, sa lahat po ng mga kapatid natin sa iba't ibang sulok ng paglilingkod sa Panginoong Diyos, sa iba't ibang bansa. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Mag-iingat po kayo lagi. Keep safe po. Sunod lang po tayo sa anumang pinatutupad ng ating pong mahal na Pangulo para po mas mapadali yung pagsugpo ng virus na ito. And I love you all with the love of the Lord. Salamat po sa mga nag-likes and namuso. Please like, share, and subscribe po yung ating pong Facebook page and also ang ating pong YouTube channel, Giver of Life TV, and also Diaspora Vision Fellowship. And sa mga kapatid po sa diaspora, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos sa ating pong mga kaibigan, kumpare. Hindi ko na po kayo isa-isa ma-shout out. Salamat po ng marami at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Nasa mabuti po kayong kalagayan nawa sa mga oras na ito at ang pagpapala, ang biyaya po ng Panginoong Diyos ay patuloy na maranasan ninyo. And also, yung aking pamangkin, si Kaikai, si Ilaya, si Julia, si Kaloy, yan, si Pocholo, si Iyang maganda, yan, nawa na papanood niya to at na-shoutout ko siya, si Iyang maganda, yun nga, na-shoutout ko na kanina yung aking mga inaanak. Salamat sa Panginoong Diyos, pagpalain po kayo ng Lord at ingatan. Yun po, kung may prayer request po kayo, pwede nyo po akong i-PM o di kaya i-comment nyo po rito sa comment section para po may pag-pray po natin. And we continue to pray po yung mga nag-PM po for prayer. Lagi ho natin sinasama yan in our personal prayer, in our devotion, in our reflection po in the Lord. Lagi ho natin sinasama sa panalangin. At kayo ay mapatatag at mapalakas po ng Panginoong Diyos saan man kayo sa mga oras na ito. Mag-ingat po kayo. At I love you with the love of the Lord. Shout out po sa Triskelion in Action, Paradahan 1, Paradahan 2, maging sa Cruces chapter, and maging sa Sunrise chapter. Mag-ingat po kayo lagi dyan at pagpalain po kayo ng Diyos mga kapatid. And yun po, kay Renel, kay Tupe, kay Jared, kay Rapi, kay Paring Ruel, mag-ingat po kayo saan mo kayo sa mga oras na ito. At gabayan, ingatan po kayo ng Panginoong Diyos. Lagi po kayong kasama sa panalangin namin. Lagi po kayong kasama sa panalangin ko sa Panginoong Diyos na kayo po ay mapagpala, ingatan, the divine protection and comfort and guidance of God is be with you always. Kayo'y higit pa sa kapatid, yung pagkakaibigan at mga kababata ko, yung Jacers. And W4C Ministry, nagpapatuloy po tayo sa Panginoong Diyos. I-flood po natin ang Facebook, to really share the good news. Dapat ang mag-trend yung word ng Lord, yung salita ng Diyos. Kindly share and like yung video clip na ito. And also yung ating Lapis International Foundation, pagpalain po ng Panginoong Diyos. Yung TGBTG family, nawa makabalik na po sa application namin para po makapaglingkod po sa mga kababayan. Yung charity works na ginagawa po every July. Every January naman po yung charity works po ng church dito po sa Diaspora Mission Fellowship. Salamat po sa Panginoon sa mga kapatiran po natin. And ang Diyos po ang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala po sa inyo at kalakasan sa atin pong mga coordinator, sa atin pong mga head ng department, sa muse, sa worship department, sa kitchen department, sa church fund department, sa atin pong mission coordinator, sa ating Deacon Ariel, sa Blessed the Man of God program, sa church planting mission, sa charity works and scholarship po na ginagawa po natin sa Panginoong Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At nawa, magpatuloy yung gantong maliit na pagtulong. Sabi nga, in that simple and little thing na magagawa ho natin na makatulong ho tayo sa ating kapwa, yan ay pagiging mananampalataya at Kristiyano. Sapagkat yan ho ay tinuro sa atin na nakatalaga na tayo na gumawa ng mabuti para po sa ating kapwa. Lalo tigit sa ating kapwa mananampalataya. God bless us all. And I love you with the love of the Lord. Nawa, wala akong mga nakalimutan mga nagpa-shoutout na mga inaanak o mga pamangkin ko. At maging mga kapatid na nasa Davao, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Mag-ingat po kayo lagi dyan. And I love you all. Miss ko na po kayo. Almost 23 years na akong hindi nakakauwi sa Davao. But
I pray na makauwi po tayo dyan sa biyaya at habag ng Panginoong Diyos at makapag-put up din ng church ang Lord sa lugar mismo, sa probinsya mismo namin. And by God's will, sa biyaya at habag ng Diyos, loobin nawa ng Panginoon. And God bless us all, and I love you all with the love of the Lord. Salamat po sa lahat po ng mga kaibigan at kakilala, hindi ko man maisa-isa na, ingat po kayo lagi. Maging sa aking magandang mama at aking magandang may bahay, kay ate, kay baby ko, kay bunso, kay nanay, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. I love you all. God bless.